Once again, Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na namang ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Wisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge lang naman yun eh. Ay wow, sorry pre ha. Yung akin kasi na-stock yung knowledge sa dulo ng utak ko eh. Mag-aral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang harsh mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense kausap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa-academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Di naman siya matalino eh. Di ba recently pinagyabang niya na may line of 7 siya? Kakahiya. Hoy, mabait siya maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am, kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Dasalan mo kasi. Yabang, porket siya na naman yung highest. Ako lang to. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Ako po? May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. Nasaan na yun? Frankie. Maverick? Can I talk to you? Oo naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ako? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Oo, grabe, para ako nasa cloud. Hindi narinig ko yung sinabi ni ma'am. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Tapos, how did you do that? Huh? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? Hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of 7. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw nang highest exams natin? I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? Hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O eto na, napansin na kita. Ano ba pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingialam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. Ganyan takbo ng utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa kong sinabi, tain na. Sarap mo sapakin. Di ka ba nawaweirdohan, Vance? Hindi! Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Ganun ba kababa tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko naman yung nakuha kong recognition, diba? Hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan ka niya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest wag ka na mag-girlfriend. Nakakatakot kang jawain eh. Tsaka nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko. Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ka mag-frustrate sa akin. Hintay, Frankie! Slay ka ron! Slay! Bakit sa rami-raming school? Bakit dito ka lumipat, Shilo? Hindi na kasi ako pwede dun sa dati kong school.
What do you mean hindi ka na pwede ron? Did you commit a crime? Hindi naman. Marami kasi akong absence, kaya yun yung nagparami sa record ko. Bakit marami kang absence? If you're uncomfortable na sagutin sila, wag na. Piper naman eh. Di yung madaling tanong na lang. Pwede ba, pre? Sige. Sheila, what's your pet peeve? Pet peeve? Ano yung pet peeve? Sabi na hindi niya alam yung word na yun eh. Akin na 100 ko, Anders. Ba yan? Na natalo pa nga sa pustahan. Pet peeve ko, aso. Aso ang putik. Sorry, ano ba yung pet peeve? Mas mahigpit dito, pre. Baka nga hindi pa nangangalahati yung taon, pangit na agad yung record mo dahil sa mga grades mo eh. Kahiya yun. Ang word na pet peeve, yun yung isang bagay na kinakainisan mo sa isang tao. Ha? For example, isa sa mga pet peeves ko sa mga tao, ay yung mas pinipili nilang pagtawanan yung mga nagkakamali. Or yung mga may hindi alam na word, ganon. Gaya nila. What did you say? Wow, Piper, parang hindi mo tinatawanan yung mga ganitong tao dati ah. Ikaw na nagsabi, dati. I was like that when we were in high school. College na tayo, uy. Never heard of the word character development, Anders? Ewan ko sa'yo. Sige, kampihan mo yung new student na yan. Tara na nga, Evie. Sorry, nag-away pa kayo ng friends mo dahil sa akin. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan, okay? Anyway, gets mo na ba yung word na pet peeve or do you want me to explain pa? Gets ko na. Salamat, Piper. You're welcome. Kaya ako maraming absent sa dati kong school kasi palagi kong binabantayan si mama sa ospital. Piper, it's so nice to see you again. Evie, it's been 6 years na, no? Buti nakarating ka rito sa reunion ng batch natin. Umangkad ka yata, Piper. Anders. Ngayon na lang ulit tayo na kompletong 3. Kinakataf mo kasi kami nung nag-third year college tayo eh. Dahil kasi yun kay Shiloh, diba? You chose him over us. Anyway, ayoko na bumalik sa past natin. Alam niyo ba, I got cheated by this ugly guy. I was about to give him another chance pero buti na lang, ang non-negotiable ko ay cheating. Sabi ko kasi sa'yo, ako na lang Evie. Ayoko maging jowang kaibigan, stop it. Ang non-negotiable ko ay hygiene. Nakikinig ka ba, Piper? Kaya naman pala wala sa atin yung attention niya. Nandito na yung ex niya si Shiloh. Ex? Sino may sabi nag-break kami? What? Kayo pa rin hanggang ngayon? Hey, mahal. Hey, love. Sorry, late ako. Na-stuck ako sa traffic eh. No, sakto lang dating mo. Sakto, pre. We were just talking about non-negotiables. What's yours? Government savings bond. Bayan, pre, bobo ka pa rin talaga hanggang ngayon. No offense sa tawa namin, Shiloh, pero may ganun ba? Bakit? Non-negotiable instrument naman talaga yun ah. Don't tell me, hindi nyo alam. Graduate din naman kayo ng accountancy. Di may ipababang meaning yun? Bigyan mo ako example. Girl, na kaya naman tumaga sa relasyon kasama siya. Kung ako ikaw, napagod na ako kaka-explain sa kanya ng mga bagay-bagay. Nakakatawa na may mga taong di pa rin talaga nagbabago, no? Gaya niya, no? Di pa rin kayo nagbabago and buti na lang, hindi ikaw yung girlfriend ni Shiloh. What? I'll give you 2 examples of non-negotiable love. 1, cheating. Kapag nag-cheat ka, wala nang second chance. Bye-bye na. Second, my non-negotiable is katoxican. If toxic ka sa akin, I don't want to deal with you anymore. I'll cut you off. Gaya nitong dalawang to. Gets? Gets. Iniinsulto mo ba kami? This is why I decided to cut you off. You're both disrespectful and wala kayong character development. Pinipili mo pa rin siya kaysa sa amin? The moment you made me the villain just because I educated you about your attitude towards the people around you, hindi na tayo magkaibigan. Piper! And yes, I will always choose my man, my peace, and the person that I love. Kaya I don't see the point na kinakamusta at kinakausap niya pa ako. Excuse me. Excuse me. She's so annoying. Yanzi, halika nga rito. Ayoko. Minsan lang to, friend. Masungit to kay umayos ka. Good mood siya ngayon, no? Yanzi, si Miko. Miko, si Yanzi. Hello. Mukhang ayaw niya sa akin ah. Gusto kita. Gusto kita makilala. Pinilit ko nga lang to friend ko na friend mo pala na ipakilala ka sa akin kasi since first year college pa lang tayo. Crush na kita tapos alam mo ba unang kita ko sa'yo, nabili ka ng fishbowl sa may kwek-kwek. Aga mo naman nilaglag yung sarili mo, friend. Weh, mabilis ma-turn off yan. Anong ginagawa mo?
Mabilis ka raw ma-turn off, edi inoon kita para may chance pa ako sa'yo. Ba't parang ay gumana? Nasaan kaya yun? Sino? Si Miko. Bakit mo siya hinahanap? Malamang crush ko siya eh. Bakit pa ako dadayo rito sa classroom nila, di ba? Hi, the things that I can do for the person that I like. Swerte siya ako yung nagkagusto sa kanya. Eh bakit gusto mo siya? Gwapo eh. Yun lang? Dami mo naman tanong, Miko. Miko. I mean, nakanta ko. Miko. Miko sa puso ko. Paraan ako. Bakit? Diyan classroom ko eh. Alam ko. I mean, daan na. Minsan na nga lang makausap, palpak pa. Kinantahan ko pa siya, wala pa man din sa kondisyon tong boses ko ngayon. Sana pala sinewan ko na lang siya. Sige nga, sayo ka nga. Ganto. Mama! Ala ko may naliligaw na zombie. Busy ka? I have 30 minutes before my next class. Bakit? Then, akin ka. Huh? I mean, akin na muna yung time mo kasi I wanna introduce myself properly. Yung nangyari kasi nung isang araw nung pinakalala ko na friend mo pala, that wasn't me. May kambal ka? Wala, pero that was me na nagulat sa presence mo kasi, ikaw yan eh. Nagulat ako kasi ang gwapo mo pala sa malapitan. Wala kang pores. Sana all. I'm Yancy Sylvester, 20, tapos dyan lang ako sa may second floor. Comes yung program ko, tapos dumadaan ako sa classroom niyo para masayit ka, makita ka, tsaka matignan ka. Pare-pares lang yun, di ba? Oo, kasi pare-pares lang naman yung nararamdaman ko kapag nasisilayan ka. Kinikilig ako. Okay, kinikilig! You're funny. Ay, kapag may napapatawa ako, nagiging crush nila ako. Hala! Crush mo na ako? Huh? Natawa ka eh. No. Papunta na rin yun dun. Ano ka ba? Sige, see you around, Miko. Miko, yung shoelace mo. Good morning din sa'yo. Salamat sa pag-greet sa akin na kompleto na yung araw ko. Uy, wag ka masyadong ngumiti. Baka ma-fall ka na niyan. Oh! Ako pala yung na-fall. Literally. Hi, Miko. Hey. Nagkita na naman tayo. Kaya nga eh. Disappointed ka? Ako na to. Ano bang meron sa'yo at nasabi mo yan? Tapang. Matapang ako. Charot! Tapang. So, kaya mo ko ipaglaban? Hindi. Kaya ko ipaglaban yung sarili ko para makuha mo ko. Dami kong kaagaw. Ikaw na lang mag-adjust. Pwede ba yun? Bibili ka? Ako rin. Ina-update lang kita ha. Practice if ever maging tayo na. Sure na sure ah. Manifesting tawag dyan. Dumaan kasi sa FYP ko yung mga nagbibigay ng readings tapos sakto, it's a reading for Taurus daw. Tapos sabi niya, I can claim the good things in this world. Eh alam ko namang you're good for me kaya I'm claiming yun na. Baka naman mapunit na yung labi mo sa kakangiti mo dyan bro ah. Well, there's this girl kasi na may gusto raw sa akin. Natutuwa ka sa kanya no? Yeah, she's literally the funniest. In love ka na ba? Uy, hindi ako in love ah. Maaga pa para sabihin yan. Pero I find her interesting. I like her personality. I like her vibe. So you like her. Well, you can say that. I like her. Sino? Sandali. Ito yung photo niya sa Instagram. Oh! Why? Oh! Si Yanzi? Yes. Ganda niya, no? Bro! Ex ko yan eh. Ex ko yan, si Yanzi.